Marami ang nagtatanong kung totoo ngang paparating na ang KF-21 Boracay sa Philippine Air Force, ibig bang sabihin ay solved na ang problema natin sa air defense? Ang sagot, hindi pa. Sa katunayan, kahit makakuha ang Pilipinas ng 12 hanggang 20 KF-21 fighters, kalahati pa lamang iyon ang target na kailangan ng Philippine Air Force. Ibig sabihin, may isa pang malaking acquisition na posibleng mangyari sa mga susunod na taon. Ano ang dahilan kung bakit hindi sapat ang KF-21? At ano-anong fighter jets pa ang posibleng idagdag ng Pilipinas sa hinaharap? Alamin natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Sa mga nakaraang linggo, naging usap-usapan ang mga ulat na halos done deal na ang pagbili ng Pilipinas ng KF-21 Boracay mula South Korea. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawang gobyerno, maraming defense observers ang naniniwalang isa ito sa pinakamalaking hakbang ng Philippine Air Force modernization. Kung maisa sa katuparan ito, malaking pagtalon ng mararating ng kakayahan ng Air Force mula sa kasalukuyang FA-50 light fighters patungo sa isang mas advanced na multi-role fighter. Pero may isang mahalagang tanong. Kung napakaganda ng KF-21, bakit hindi na lang ito ang bilhin ng Pilipinas sa mas malaking bilang? Ang sagot ay makikita mismo sa long-term modernization plan ng Philippine Air Force. Sa ilalim ng ReHorizon 3 program, layunin ng Pilipinas na magkaroon ng humigit kumulang 40 bagong multi-role fighter aircraft. Kung sakaling ang unang acquisition ay nasa pagitan lamang ng 12 hanggang 20 KF-21, malinaw na hindi pa nito natutugunan ang buong requirement. Sa madaling salita, kalahati pa lamang ng target fleet ang mabubuo. May natitira pang malaking bilang ng fighter aircraft na kailangang bilhin sa hinaharap. At dito nagiging interesante ang plano ng Pilipinas. Hindi kasi basta-basta bumibili ng fighter jets ang isang bansa. Napakalaking investment nito. Hindi lang presyo ng eroplano ang binabayaran. Kasama rin dito ang spare parts, maintenance equipment, pilot training, simulators, weapons package, support infrastructure, at logistics na maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na dekada. Kaya naman hindi praktikal na ilagay ang lahat ng kakayahan sa iisang supplier lamang. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming bansa ang gumagamit ng iba't ibang uri ng fighter aircraft. May isa pang mahalagang benepisyo ang pagkakaroon ng iba't ibang supplier. Kapag iisang bansa lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng military equipment, mas mataas ang panganib kapag nagkaroon ng supply chain problems. Halimbawa, kung magkaroon ng kakulangan sa spare parts, pagbabago sa foreign policy, o anumang geopolitical issue, maaaring maapektuhan ang operational readiness ng buong Air Force. Ngunit kung may iba't ibang supplier, mas nagiging flexible ang bansa. Mas maraming pagpipilian para sa maintenance, upgrades, at future acquisitions. Isa rin itong paraan upang mapanatili ang magandang defense cooperation sa iba't ibang allied countries. Bukod dito, gusto rin ng Philippine Air Force na makita muna kung paano magpe-perform ang KF-21 sa aktual na serbisyo. Kahit napakaganda ng mga ipinapakitang kakayahan nito sa testing, iba pa rin ang performance kapag ginagamit na ito sa araw-araw na military operations. Isa rin sa mga tinitingnan ng Philippine Air Force ay ang compatibility ng bagong fighter sa kasalukuyang defense network ng bansa. Mahalaga kung gaano kadaling ma-integrate ang aircraft sa mga radar systems, command and control network, at iba pang assets ng AFP. Kasama rin dito ang interoperability sa mga kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, South Korea, at Australia sa panahon ng joint exercises at combined operations. Kapag napatunayang mahusay ang integration ng KF-21 sa mga sistemang ito, mas tataas ang kumpiyansa ng Air Force na palawakin pa ang bilang nito sa mga susunod na acquisition programs. Dito makikita kung gaano kadaling i-maintain ang aircraft, gaano kabilis ang availability ng spare parts, gaano kahusay ang reliability nito, at kung gaano kabisa ang integration nito sa kasalukuyang assets ng Air Force. Kung magiging matagumpay ang unang batch, mas magiging madali ang desisyon kung o-order pa ng karagdagang KF-21 Block 2 sa hinaharap. Pero hindi rin ibig sabihin nito na KF-21 lamang ang tinitingnan ng Pilipinas.
Patuloy pa ring nababanggit ang ilang kilalang multirole fighters na maaaring maging bahagi ng susunod na acquisition. Isa rito ang F-16 Viper ng Estados Unidos. Isa ito sa pinakasubok na fighter aircraft sa buong mundo at ginagamit ng napakaraming Allied Air Forces. Malawak ang available weapons, mature ang logistics system, at napatunayan na ang combat capability nito sa loob ng maraming dekada. Isa pang madalas lumabas sa mga usapan ay ang Eurofighter Typhoon. Isa ito sa pinakamakapangyarihang air superiority fighters sa Europe. Kilala ito sa mataas na performance, advanced radar, at napakalakas na air-to-air capability. Bagamat mas mataas ang acquisition at operating cost nito, nananatili itong isa sa mga pinakamahusay na fighter aircraft sa kasalukuyan. May isa pang posibilidad, kung magiging matagumpay ang unang batch ng KF-21, maaari ring magdesisyon ng Pilipinas na bumili ng karagdagang KF-21 Block 2. Ang Block 2 version ay inaasahang magkakaroon ng mas maraming advanced capabilities kumpara sa unang configuration. Kasama rito ang mas pinalawak na air-to-ground capability, mas advanced mission systems, at integration ng mas maraming uri ng modernong guided weapons. Kung mangyayari ito, maaaring mas lumaki pa ang bahagi ng KF-21 sa future fighter fleet ng Philippine Air Force. Isa ring mahalagang konsiderasyon ang financing. Hindi lamang performance ang basehan sa pagpili ng fighter aircraft. Napakahalaga rin ng loan packages, payment terms, technology transfer, industrial cooperation, at maintenance support. Kung may bansang mag-aalok ng mas magandang financing arrangement, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa magiging desisyon ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na bukas ang Air Force sa iba't ibang opsyon habang isinasagawa ang long-term modernization. Sa huli, malinaw na ang KF-21 ay maaaring maging napakahalagang bahagi ng kinabukasan ng Philippine Air Force. Ngunit hindi ito ang magiging huling fighter acquisition ng bansa. Kung susundin ang Re-Horizon 3 Modernization Plan, marami pang multirole fighters ang kailangang idagdag upang maabot ang target na humigit kumulang 40 bagong aircraft. Posibleng ang susunod na batch ay dagdag na KF-21 Block 2, o kaya naman ay ibang fighter tulad ng F-16 Viper o Eurofighter Typhoon. Ano man ang piliin ng Pilipinas, ang pinakamahalaga ay mabuo ang isang modernong fighter fleet na kayang protektahan ang ating airspace, suportahan ang maritime operations sa West Philippine Sea, at makipagsabayan sa mga modernong Air Force sa rehiyon. Ang unang batch ng KF-21 ay maaaring simula pa lamang ng mas malaking plano. At sa mga darating na taon, posibleng mas marami pa tayong makitang bagong fighter aircraft na dadagdag sa lakas ng Philippine Air Force. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa pinakabagong updates tungkol sa AFP modernization, Philippine Air Force, at iba pang defense developments. Maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita tayo sa susunod nating defense update.